Lahat daw sa mundong ito ay may katumbas na halaga. Kumbaga, lahat daw ng bagay ay may presyo. Ikaw, ano bang presyo ng ambisyon mo? O ano bang presyo ang binayaran mo para sa mga bagay at mga tao na meron ka ngayon sa buhay? Hi everyone! Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo ang nag-iisa po ninyong Mama Mia, and syempre panibagong kwento na naman ang ibabahagi ko sa inyo for today's video. Pero bago ang lahat ng yan, nako, tanggalin ko muna tong earphones ko. Charot. At syempre nako, kayo ba nakabisita at nakapag-follow na po kayo ng Facebook page ng Shop and Style? Tapos na ba? Nako, kung hindi pa, hanapin nyo po sa Facebook ang kanilang page, Shop and Style. At kung tapos na kayong mag-follow, tanong, kayo ba'y nanood na ng pa-live ni Ma'am Rose Puno Perez? Manood na po kayo, antabayanan nyo po. At syempre, inyo na pong siguraduhin na kayo makipag-check out o makapag-check out ngayon. Lalo kung may mapusuan ka sa kanyang mga nila-live, dahil alam nyo ba, nasa Pilipinas si Ma'am Rose. Hanggang August po siya dito sa Pilipinas. So, ibig sabihin, nako, madali nyo lang matatanggap ang inyong mga o-orderin sa kanya dahil hindi na kailangan mag-antay pa ng napakatagal na cargo, 'di ba? So, go ahead na, push nyo na yan. At syempre, hindi na natin to patatagalin. Ito na po ang ating tampok na kwento for today's video. Dito lamang sa nag-iisa ninyong paboritong programa. Charot, nag-iisa ba talaga? Hindi, isa sa mga paborito nyong tambayan, lalo na kapag meron kayong oras na marami, ang Dear Mama Mia. Lahat ng bagay ay may katumbas na presyo o halaga. Wala na raw libre sa panahon ngayon. Yung mangarap libre lang, pero ang pagtupad nito, dun ka mahihirapan. Dear Mama Mia, itago po ninyo ako sa pangalang Carla Mendoza. Hindi po yan totoong pangalan na. At syempre, lahat ng babanggitin kong pangalan dito ay hindi rin po totoo. Pati na ang pangalan ng mga restaurant o ng mga lugar. Binago ko lahat para hindi niyo po malaman kung tagasan talaga ako. Hindi naman po sa pinoprotektahan ko ang sarili ko, kundi yung ibang taong sangkot sa kwentong ito. Mama Mia, kung may isang bagay po akong gustong balikan sa buhay ko, yun ay ang araw na unang beses akong pumasok bilang isang service crew sa isang grill o resto grill. 25 taong gulang lang ako noon. Pangarap na pangarap ko talaga, kagaya ng karamihan sa ating mga kababayan, ang makaahon sa kahirapan. Hindi dahil sa maluho akong tao, hindi dahil sa gusto kong yumaman agad, kundi dahil pagod na akong makitang inuubos si Papa habang namamasada ng tricycle sa ilalim ng init ng araw. Pagod na rin akong makita si Mama na paulit-ulit na tinatahi ang parehong uniforme ng dalawa kong nakababatang kapatid dahil wala kaming maipambili ng bago. At higit sa lahat, pagod na akong makarinig ng mga salitang, "Pasensya ka na anak, sa susunod na lang." Mama Mia, lumaki ako na maraming sa susunod na lang akong naririnig sa tanang buhay ko. Bagong sapatos, sa susunod na lang. Cellphone, kahit yung second hand, sa susunod na lang. Pag-aaral para makapagtapos, sa susunod na lang. Kaya nang makapasok ako sa resto grill na yon, pakiramdam ko noon ay nagsisimula na rin na matapos ang mga sa susunod na lang at mapalitan yon ng isang salita. Ngayon.
Unang araw ko pa lang sa trabaho para na akong sasabog sa sobrang kaba. Napakalaki po ng restaurant kumpara sa mga dati kong pinasukan. Punong-puno ito ng customers. Mabilis ang galaw ng lahat. Parang bawat segundo ay may tumatawag ng order. Table 7, additional rice. Bill out na raw. Oy, refill daw ng iced tea. Pakiramdam ko ay malulunod ako. Pero syempre, hindi ako sumuko. Hindi ako dapat sumuko. Habang ang iba ay nagrereklamo sa overtime, ako naman ay kusang nagvo-volunteer, Mama Mia. Kapag may absent, ako agad ang pumapalit. Go lang ako ng go kahit mahirap, kahit mainit, kahit nakakapagod. Kapag may kailangang maglinis pagkatapos ng closing, ako ang huling umuuwi, lalo pat bayad naman ang oras na yon. Unti-unti ay nakilala ako ng mga kasamahan ko. Yan si Carla, masipag yan. Naku, mabait si Carla. Mabilis matuto si Carla. Ang mga simpleng salitang yun ang nagbibigay sa akin ng lakas araw-araw. Doon ko unang nakilala si Mr. Ben Villanueva. Isa po siyang manager ng restaurant. Again, hindi niya po yan tunay na pangalan. Mahigpit siya, Mama Mia. Tahimik siya, pero patas naman siya sa lahat ng crew niya. Hindi siya katulad ng ibang manager na sumisigaw kapag may pagkakamali. Kapag may mali ka, kakausapin ka niya ng maayos. Ipapaliwanag niya kung paano mo ito itatama. Dahil doon, lahat halos ng empleyado ay nire-respeto siya. Siyempre kasama na ako doon. Minsan nga naiisip ko noon na sana lahat ng boss ay katulad niya. Hindi ko alam na siya rin pala ang magiging dahilan kung bakit tuluyan akong mawawala sa landas. Lumipas ang 1 taon, Mama Mia, naging isa ako sa pinakamahuhusay na service crew ng branch na yon. Maraming customers ang humihiling na ako ang mag-assist sa kanila. Yung mga suki na namin. Madalas din akong purihin ng mga customers. Madalas akong mapasama sa mga employee recognition, lalo na tuwing December. Ngunit may isang bagay po akong napansin. Hindi sapat ang sipag lang. Hindi sapat ang pagiging mahusay. Hindi sapat ang pagpupuyat o laging pag-overtime. Sa bawat pagkakataong may nakaambang promotion, lagi po akong naiiwan, Mama Mia. Isang gabi habang pauwi ako, nakatanggap ako ng tawag mula kay Mama. Gamit ko noon ang halos sira-sira ko ng analog phone. Mahina ang boses ni Mama. Anak, ano po yun, Ma? Si Papa mo kasi nadulas kanina. Parang tumigil ang mundo ko. Ano? Nasa ospital kami ngayon, anak. Kinabukasan nang makita ko si Papa sa hospital bed, para po akong sinaksak sa dibdib. Nakabalot ang isa niyang binti. Hindi siya makakapasada ng ilang buwan dahil doon. Ibig sabihin, wala kaming pangunahing pagkukunan ng kita. Nakita kong umiiyak si Mama sa sulok. Tahimik naman ang mga kapatid ko. At doon ko unang naramdaman ng totoong takot, Mama Mia. Takot na baka hindi kami makabayad ng renta. Takot na baka wala na kaming makain sa susunod na araw. Takot na baka tulad ko ay mapahinto din sa pag-aaral ang mga kapatid ko. Simula noon, mas naging desperado po ako. Mas naging agresibo ako sa paghahanap ng paraan para umangat.
Nag-a-apply ako sa mas mataas na posisyon sa Resto Grill. Nagte-training, lahat ng overtime inaako ko. Ginagawa ko ang lahat, Mama Mia. Pero sadyang hindi pa rin talaga sapat. Lagi akong may kalaban na mas matagal na sa kumpanya. Kung hindi naman sa kumpanya, mas may experience sa ibang kumpanya. Kung hindi naman, mas may koneksyon. At habang tumatagal, nagsisimulang mabuo sa isip ko ang isang mapanganib na tanong. Paano kung hindi naman talaga sipag ang kailangan para umasenso ka sa buhay? Isang gabi ng closing shift, naiwan kaming dalawa ni Sir Ben sa opisina. Nagbibilang siya noon ng total sales namin for that day. Ako naman ay nagsusumite ng reports sa counter. Napansin niya ang pamumula ng mga mata ko. Ayos ka lang ba, Carla? Ngumiti ako. Yung tipong ngiti na ginagamit ng mga taong ayaw umiyak. Opo, sir. Sigurado ka? At doon na bumigay ang lahat. Hindi ko na namalayang na ikwento ko na pala kay Sir Ben ang lahat, Mama Mia. Yung aksidenteng nangyari kay Papa, yung mga patong-patong naming bayarin, yung mga takot ko, yung pangarap ko kung paano makaahon sa hirap. Tahimik lamang habang nakikinig si Sir Ben. At bago ako umalis, sinabi niya ang mga salitang hindi ko malilimutan. Malayo ang mararating mo, Carla. Sa gabing yun, Mama Mia, pakiramdam ko ay may isang taong unang naniwala sa akin. Hindi ko naman alam na yun din ang gabi kung kailan nagsimula ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Mama Mia, pagkatapos kasi ng gabing yun, pakiramdam ko ay may nagbago. Hindi naman yung nagbago na lantaran na kitang-kita at agad-agad. Hindi yung para sa mga movies o pelikula na biglang naging espesyal ang lahat sa paligid mo. Yung bang parang may background music, tapos nangyayari yung mga bagay na dati ay pinapangarap mo lang? Hindi ganon. Sa katunayan, ilang araw pa rin akong pumasok na parang walang nangyari. Pero napansin kong mas madalas na akong mapatawag sa opisina. Minsan para tanungin ako tungkol sa mga inventories namin. Minsan para hingin ang opinyon ko tungkol sa mga reklamo ng mga customers. Minsan naman ay simpleng kamustahan lang ang ginagawa ni Sir Ben sa akin. At sa bawat pag-uusap namin ni Sir Ben, mas nakikilala ko siya bilang isang tao. Hindi lang bilang manager, hindi lang bilang boss ko, Mama Mia, kundi bilang isang lalaki sa maraming paraan. Isang gabi habang nagkakape kami pagkatapos ng shift, ay napunta ang usapan sa pamilya. Nakakapagod minsan maging magulang. Natatawa niyang sabi, "Yun nga po, ang dinig ko sa mga magulang ko, sir. Pero sabi nila, worth it naman daw siguro." Ngumiti siya. Oo naman, worth it naman. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang larawan ng pamilya niya sa kanyang cellphone. Nandoon ang asawa niyang si Ma'am Ann. Simple lang ang mukha ni Ma'am Ann. Mukhang mabait, mukhang responsableng asawa at ina. Nandun din ang dalawa nilang mga anak, parehong nakangiti, masaya, buo. Habang nakatingin ako sa larawan na yun, ay may kung anong kumurot sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko talaga maipaliwanag noon kung bakit tila ako nasaktan ng konti lang naman. Makalipas ang ilang linggo, mas lalo kaming naging malapit ni Sir Ben sa isa't isa.
At doon nagsimula ang mga bagay na dapat sana ay pinutol ko na agad, Mama Mia. Mga bagay na noong una ay mukha namang walang mali siya. Parang normal lang sa isang boss at sa isang empleyado. Normal lang sa isang boss na nag-aalala sa empleyado niya, lalo pat kailangan niya ito para sa mahusay na pagpapatakbo ng negosyo. Mga simpleng mensahe lang naman nung una, Mama Mia. Good morning. Kumain ka na ba? Mag-ingat ka sa pag-uwi mo. See you bukas sa trabaho. Mga mensaheng normal lang naman sana. Pero kapag araw-araw nang nangyayari at pinapadala, unti-unti na yung nagiging iba. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang maging espesyal ang pakiramdam ko kapag nakikita ko ang pangalan ni Sir Ben na rumirehistro sa halos sira ng screen ng cellphone ko. Hindi ko rin alam kung kailan ako nagsimulang maghintay sa mga mensahe niya. Ang alam ko lang, sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nasasanay sa presensya niya. At yung mga bagay na yun pala, Mama Mia, ay magiging problema habang tumatagal. Isang araw, patapos na ako noon sa trabaho. Pinatawag ako ni Sir Ben sa opisina niya. Po, may ibibigay ako sa'yo. Ano po yun, sir? Eto, buksan mo. Isang box, Mama Mia. Isang box na lalagyan ng cellphone. Naku po, sir. Hindi na po. Nakita ko yung cellphone mo. Analog pa. Tapos luma na. Kailangan mo nang palitan yan. Paano kung kailangan ko ng pictures? Gaya ng kapag wala ako dito sa opisina, kapag wala ako dito sa restaurant, kailangan ko ng pictures sa mga nangyayari. Paano mo ipapadala yun sa akin? Naku sir, mahal po to. Hindi ko po matatanggap to. Hindi yan mahal. At isa pa, hindi naman yan bago. Lumang cellphone ko yan. Wala naman ang gumagamit kaya sa'yo na lang. Umayaw pa ako, Mama Mia. Pero, nagpumilit si Sir Ben. Kaya naman, tinanggap ko na lang ang cellphone na yun. At magmula noon ay nagkaroon na nga ako ng mga social media accounts. Lahat din ng bagong social media accounts ko ay pina-add ni Sir Ben sa kanyang account. Mama Mia, sa totoo lang, naging parang magkaibigan na kaming dalawa ni Sir Ben. Minsan kapag sobrang pagod ako sa trabaho, siya ang unang nagtatanong sa akin kung ayos lang ba ako. Kung may problema ako sa bahay, nakikinig siya sa mga reklamo ko. Kapag kinakapos ako, may paraan siya para makatulong. Mama Mia, hindi ko po tinatanggap yung mga perang ibinibigay niya sa akin. Kaya natuto siya na huwag pera ang ibigay sa akin, kundi mga pagkakataon. Mas maraming overtime, mas magandang schedule, mas maraming responsibilidad, mas maraming exposure sa management para makilala ako. Mga bagay na nakakatulong sa career ko, Mama Mia. At dahil doon, lalo akong nagpapasalamat kay Sir Ben. Alam ko kasi, Mama Mia, ang taong katulad ko na hindi naman nakapagtapos ng pag-aaral ay bihirang-bihira na makakuha ng oportunidad para sa mga promotions. Kailangan ko na makilala ako ng mga boss ko. At yun mismo ang ginagawa ni Sir Ben. Kapag meron pong mga may-ari o di kaya naman kaibigan ng mga may-ari na nagda-dine-in sa restaurant, ako lagi ang pinapaserve niya. At pinapakilala pa nila ako sa kanya bilang isa sa pinakamasisipag at pinakamagagaling na empleyado. Pero Mama Mia, hindi pala lahat ng tao sa restaurant ay bulag. Napansin yun ng mga kasamahan ko.
lalo na si May. Isa si May sa mga pinakamatagal ng empleyado sa restaurant. Tahimik lang siya noon. Pero isang araw, nilapitan niya ako sa locker room nung nag-iisa ako. Carla. Oh, hello po Ate May. Tinitigan niya ako. Matagal. Na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawang diretsuhin. Mag-iingat ka ha? Napakunot noo ako, Mama Mia. Bakit naman po ate? Huminga siya ng malalim bago sumagot. May mga bagay kasi Carla na kapag nasimulan mo, mahirap nang bitawan. Mahirap nang balikan sa simula. Natawa lang ako noon. Akala ko kasi naiinggit lang siya sa akin. Kasi nga, lagi ko nang nakakausap yung mga boss. Akala ko may problema lang siya sa ganung pakikitungo sa akin ng mga nasa taas. Hindi ko alam na siya pala ang unang taong nakakita sa direksyong tinatahak ko, Mama Mia. Habang tumatagal, lalo namang lumalalim ang problema sa bahay. Hindi pa rin kasi nakakabalik sa pamamasada si Papa. Lumalaki ang utang namin. May pagkakataong sardinas lang ang ulam namin sa loob ng 3 magkakasunod na araw. May pagkakataong nagkukulang ang pambayad namin sa kuryente. At sa bawat gabing nakikita kong umiiyak si Mama habang nagkukwenta ng gastusin, ay mas lalong tumitindi at sumisidhi po ang pagnanais kong makaahon na talaga sa hirap sa lalong madaling panahon. Mas lalo kong gustong ma-promote agad. Mas lalo kong gustong magkaroon ng mas malaking sahod. Wala na akong pakialam noon, Mama Mia, kung ano man ang magiging kapalit. Ang importante sa akin, matupad ko ang pangarap ko. Ang importante sa akin, mabigyan ko kahit konting ginhawa ang mga magulang ko. Isang gabi, pinatawag ako ni Sir Ben sa opisina niya. Nang makarating ako roon ay may dokumento sa mesa. Ano po yun, sir? Ngumiti siya sa akin. Good news, Carla. May training recommendation. Hindi ako agad nakapagsalita. Para saan po? Tinitignan ka ng regional office para sa supervisory development. Parang tumigil ang mundo ko noon. Ako? Supervisor? Ako na dating nangangarap lang na magkaroon ng matinong trabaho? Ako na halos wala namang katsansa-tsansang ma-promote kasi nga wala namang pinag-aralan? Hindi ko napigilang maiyak at sa sobrang saya ko ay niyakap ko siya, Mama Mia. Sandali lang naman yun, napakaikli lang na mga segundo. Pero sapat para maramdaman naming pareho na may nagbago sa dynamics ng relationship namin. Pareho kaming nakatingin sa isa't isa. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, nakaramdam ako ng halo-halong emosyon. Excitement, takot, kaba. Dahil alam kong hindi na yon simpleng pasasalamat lang. Pag-uwi ko nung gabing yon ay hindi ako makatulog. Hindi dahil sa nakaambang promotion para sa akin, kundi dahil dun sa naganap kanina. Paulit-ulit na bumabalik sa isipan ko ang nangyari. Pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na wala naman yung ibig sabihin. Na natuwa lang talaga ako. Na sobrang nasayahan lang talaga ako dahil sa wakas may tsansa na makaahon kami sa hirap. Boss ko lang siya. Mabait lang talaga siya sa akin. Tinulungan lang niya ako. Pero sa kaibuturan ng puso ko, Mama Mia,
may isa pong boses na nagsasabi sa akin na nagsisinungaling ako sa sarili ko. Ilang araw pagkatapos noon ay nagkaroon po ng company outing bilang bahagi ng aming celebration dahil napakataas po ng sales sa aming restaurant. Halos triple po sa projected sales na ibinigay sa amin. At bilang team building na rin. Doon ko unang nakita ng personal ang pamilya ni Sir Ben. Kasama niya ang asawa niya, kasama niya ang mga anak niya. At habang nakikita kong nagtatawanan silang apat, parang may kung anong mabigat na pakiramdam na bumalot sa puso ko, Mama Mia. Pakiramdam ko, hindi ko maintindihan ang sarili ko. Hanggang sa lumapit sa akin si Ma'am Ann, yung asawa ni Sir Ben. Ngumiti siya sa akin. Yung ngiting mainit, yung ngiting mabait at ngiting totoo. Ngiting walang halong pagdududa. Ikaw pala si Carla? Opo, ma'am. Naku, alam mo, marami akong naririnig na mga magagandang bagay tungkol sa'yo. Parang may bumara sa lalamunan ko noon, Mama Mia. Talaga po? Oo. Salamat ha, dahil tinutulungan mo talaga si Ben sa trabaho niya. Ngumiti siya sa akin ng pagkatamis-tamis matapos niya yung sabihin. Sa sandaling yun ay parang pakiramdam ko may mga tumutusok na karayom sa konsensya ko. Dahil wala siyang ideya, Mama Mia. Wala siyang kaalam-alam na kahit wala pa naman talagang nangyayaring mali noon, ay may bahagi ng puso kong alam na may tinatawid kaming linya pareho ni Sir Ben. Pagkatapos nung outing ay sinubukan ko pong umiwas. Tinablan din naman ako ng konsensya, Mama Mia, lalo pa nung nakita ko sa malapitan ng pamilya niya. Hindi na ako agad-agad sumasagot sa mga mensahe ni Sir Ben. Hindi na rin ako nagtatagal sa opisina lalo na kapag wala naman akong trabahong gagawin. Hindi na ako naghahanap ng pagkakataong makausap siya gaya ng dati. Pero Mama Mia, aaminin kong napakahirap pala. Mahirap pala kapag nasanay ka na sa mga bagay. Mas mahirap kapag pareho na kayong hindi na alam kung paano umatras sa isang pagkakamali na nagbabadya nyo ng gawin. Hanggang isang gabi, umuulan noon. Brownout sa kalahati ng bayan. Katatapos ko lang ng closing shift ko. At Mama Mia, dahil closing nga ako ang huling lumabas. Ang hindi ko alam ay nandun pa pala si Sir Ben. Kaming dalawang na lang pala ang naiwan sa restaurant maliban dun sa guard na nasa labas lang. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng ulan ang maririnig. Habang nakatingin kami sa bintana, bigla niyang sinabi ang mga salitang tuluyang nagpabago sa lahat. Sa tingin mo ba, Carla, masama akong tao? Napalingon ako sa kanya. Bakit niyo naman po naitanong yan, sir? Matagal siyang hindi nagsalita. Pagkatapos ay tumingin siya sa akin ng diretsyo at malalim. At dun ko nakita ang isang bagay na hindi ko na dapat pang nakita. Isang damdaming pareho naming pilit na itinatanggi. At sa mga sandaling yun, Mama Mia, alam kong malapit nang mangyari ang bagay na sisira sa maraming buhay. Mama Mia, ng gabing yun, nagkatinginan kaming dalawa. Pagkatapos noon ay ako ang naunang umiwas. Tumayo ako. Pumunta ako ng CR para sana maghilamos para mahimasmasan ako sa mga naiisip kong hindi maganda. Ang hindi ko alam,
ay sumunod pala siya, Mama Mia. Nung pabalik na sana ako ay bigla niyang hinarang ang katawan niya sa akin. Tapos bigla niya akong siniil ng halik. Halik na hindi ko tinanggihan. Halik na hindi ko tinulak papalayo. Bagkus halik na niyakap ko. Halik na ginantihan ko ng parehong init. Sa totoo lang, may mga pagkakamaling hindi naman nagsisimula sa mga malalaking desisyon. Minsan nagsisimula lang yun sa isang malalim na tinginan. Isang mahabang katahimikan. Isang pagkakataong dapat sana ay iniwasan mo. Isang pangyayari na dapat sana ay pinigilan mong maganap. Pero dahil hindi mo yon iniwasan, doon na nagsimulang gumulong ang lahat. Doon na nagsimulang nagpatong-patong ang mga pagkakamali. Mama Mia, pagkatapos po ng gabing yun, pareho kaming nagkunwaring walang nangyari. Sa trabaho, manager ko pa rin siya. Supervisory trainee pa rin ako. Maayos pa rin kaming nakikitungo sa lahat. Pero may nagbago na. At alam naming pareho yun. Hindi na namin kailangang sambitin o kailangang sabihin. Nararamdaman namin yun. Pagkatapos ng napakalalim na halik na aming pinagsaluhan, mas dumalas na ang mga mensahe. Mas humaba ang mga tawag. Mula sa simpleng kamustahan, napunta na kami sa mga personal na usapan. Oo, Mama Mia. Minsan, lumalabas pa talaga si Sir Ben sa bahay nila para lang makausap ako. Minsan, hinihintay niyang tulog na ang asawa niya bago siya pumuntang banyo para tawagan ako. At minsan, Mama Mia, pati problemang personal nilang mag-asawa ay sinasabi na niya sa akin. Mga bagay na dati ay hindi naman namin pinag-uusapan. At habang mas nakikilala ko siya, habang mas nagiging malapit kami sa isa't isa, mas lalo po akong nalilito. Dahil nakikita ko rin ang mabuting bahagi niya, ang mabuting pagkatao niya. Nakikita ko ang lalaking nagsusumikap maging mabuting ama sa kanyang mga anak. Nakikita ko ang lalaking nagtatrabaho ng lampas sa oras para sa kanyang pamilya at sa kinabukasan nila. Nakikita ko ang lalaking may mabuting puso na kahit minsang nagkamali ang kanyang asawa ay hindi niya ito kinundina. At yun marahil ang pinakamapanganib, Mama Mia. Kapag ang maling tao ay hindi na nagmumukhang masama sa paningin mo. Kapag ang taong hindi mo dapat nilalapitan, hindi mo dapat inaangkin, ay nagiging bahagi na ng araw-araw mo. Isang gabi pagkatapos ng shift ay nagyaya siya ng maghapunan sa akin. Mama Mia, sinabi niya talaga yun sa akin bago pa man ako maghapunan dun sa restaurant. Bakit po? Ano pong meron? Wala. Celebration lang. Celebration po saan? Dahil maganda ang performance mo. At pwede ba, Carla? Huwag mo na nga akong ipopo. Di naman nagkakalayo ang edad natin. Nagtawanan kami dahil alam naming hindi totoo yun. 10 taon po mahigit ang diferensya ng edad naming dalawa. Alam ko, Mama Mia, dahil wala naman pong matinong ise-celebrate, dapat tumanggi ako. Dapat sinabi kong hindi na yun kailangan. Dapat kumain na lang ako dun sa rasyon sa restaurant. Dapat umuwi na lang ako agad. Pero hindi ko ginawa yun. Habang magkaharap kami sa isang maliit na kainan sa kabilang bayan,
Pakiramdam ko ay wala na kami sa dati naming mundo, Mama Mia. Pakiramdam ko hindi na siya si Ben at hindi na ako si Carla. Wala na kaming suot noon na uniforme. Wala na ang pagiging manager niya sa akin. Wala na rin ang pagiging empleyado ko sa kanya. Parang 2 tao na lang kaming dalawa. 2 tao na malayang nag-uusap. Malayang napaparamdam ang nararamdaman sa isa't isa. At yun ang mali, Mama Mia. Nang gabing yun, ay nakita kong malungkot ang kanyang mga mata. Nakita kong may daladala siyang kung ano na hindi ko maintindihan. Hanggang sa isinare niya sa akin ang tungkol sa problema nila ng kanyang asawang si Ann. Hindi naman yung tungkol sa pagtataksil. Wala naman daw sigawan na naganap sa kanila o sakitang pisikal. Sabi niya, Mama Mia, pakiramdam niya raw ay unti-unting nagiging magkalayo ang loob nilang mag-asawa sa isa't isa. Hindi niya alam kung dahil ba sa kanya-kanya nilang mga karera o dahil ba pareho na silang mga pagod sa dami ng responsibilidad sa buhay. Sabi niya, silang dalawa daw ni Ann ay parang mag-asawa na lang sa papel. Parang lagi lang silang magkasama sa bahay pero magkalayo naman na ang kanilang loob sa isa't isa. Tahimik lang akong nakikinig noon sa kanyang ikinukwento sa akin. At habang nakikinig ako, may bahagi ng sarili ko na tila naaawa sa kanya. Ngayon, kapag binabalikan ko yun, naisip ko, Mama Mia, kung gaano pala talaga kadelikado ang salitang awa. Dahil minsan, dahil sa awa, doon nagsisimula ang mga damdaming hindi dapat umusbong sa inyong mga puso. Lumipas pa ang mga buwan at tuluyan na naming niloko ang aming mga sarili. Hindi man namin yun tinatawag na relasyon. Hindi man namin yun tinatawag na pagtataksil. Hindi naman namin tinatawag na maling gawain. Lagi naming sinasabing magkaibigan lang kami. Na wala naman kaming ginagawang masama. Na wala namang nakakaalam. Na wala namang nasasaktan. Pero ang totoo, Mama Mia, may mga ginagawa kami. May mga pagkakataon po na nawawala kami sa aming mga sarili. May mga pagkakataon na basta-basta na lang nagiging magkahawak ang aming mga kamay. May mga pagkakataon na basta-basta na lang nagdadampi ang aming mga labi. Hanggang dun lang, Mama Mia. Pinipilit naman naming itulak ang isa't isa. Pinipilit naming pigilan ang aming nararamdaman. At kahit sabihin pa naming wala naman talaga kaming totoong relasyon. Ang totoo, alam namin na may mga taong nasasaktan na kahit hindi pa nila alam. Dahil alam ko, Mama Mia, imbis na makatulong ako sa problema ni Ben sa kanyang asawa, ay isa pa talaga ako sa lalong nagpapalayo ng damdamin niya kay Ann. Dahil sa tuwing may mga achievements siya, sa tuwing may mga problema siya, ako lagi ang kasama niya. Hanggang unti-unti ring nagbago ang pagtingin ng mga tao sa akin. Napansin ko yun. Kapag pumapasok ako sa pantry, biglang parang tumatahimik ang usapan. Kapag may meeting, pakiramdam ko may mga tingin na sumusunod sa akin. Kapag may schedule na inilalabas, may mga bulong-bulungan. Nung una, binaliwala ko lang. Hanggang sa isang araw, nagkaroon ng opening para sa assistant supervisor. Maraming nag-apply. Kasama na doon si Ate May.
Meron din yung isa pang kasamahan namin na lalaki. Tapos, kasama din yung ibang matagal na sa kumpanya pero nasa ibang branch na ka-assign. Mama Mia, lahat sila may experience kaysa sa akin. Mas matagal, mas maraming taon. Hindi pa po ako supervisor noon ha, tinitrain pa lang ako. Kaya nung inanunsyo ng management na hindi na raw assistant supervisor ang kanilang pinahanap, kundi assistant manager na, ay natuwa ang lahat. Dahil ibig sabihin mas malaking sweldo. Mas malaking responsibilidad man, pero yung kumpanyang pinagtatrabahuan namin, Mama Mia, ay napakagalante naman pagdating sa sahod. Pero ang mas ikinagulat ng lahat ay nang pagkatapos lang ng 2 araw ay inanunsyo ng management na ako ang napili bilang new assistant manager. Mama Mia, mas may experience pa pong iba kaysa sa akin. Meron na pong mga supervisors ng ilang taon. Sa totoo lang, isa yun sa mga pinapangarap ko ang ma-promote at mabigyan ng ganun kalaking responsibilidad. Pero, hindi ko magawang makangiti ng buo. Dahil kahit masaya ako, may bahagi ng sarili kong alam na may maling nangyayari. Mama Mia, tahimik ang buong staff room noon nung inanunsyo yung balita. Walang pumalakpak. Walang bumati. Walang sumigaw ng congratulations. Tanging katahimikan lang. Mabigat na katahimikan. At doon ko unang naramdaman ang tunay na presyo ng mabilis na pag-akyat at pag-unlad. Nang gabing yun, habang papunta ako ng locker room, ay narinig ko ang usapan ni na Ate May at ng isa pang nag-a-apply noon sa posisyon bilang assistant manager. Nasa likod sila ng storage room na madadaanan ko papunta sa locker. Hindi nila alam na naroon ako. Alam mo naman siguro kung bakit siya yung na-promote, 'di ba? Nako, sayang talaga ang kumpanya. Nagkaroon ng ganitong uri ng manager. Sayang yung efforts at taon ng ibang mga empleyado. Parang may humampas ng tubo sa akin, Mama Mia. Hindi dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi, kundi dahil may bahagi ng sarili kong naniniwalang baka tama nga naman sila. Simula noon, hindi na po ako mapakali. Kung titingin ako sa salamin, parang may ibang taong nakatingin sa akin pabalik. Hindi na yung Carla na nagsimula sa pangarap. Hindi na yung Carla na ang tanging gusto lang ay umasenso sa tamang paraan. Unti-unti akong nagiging taong handang isakripisyo ang prinsipyo para sa oportunidad. At alam ko yun, Mama Mia. Pero hindi ako tumigil. Lalo pa nung ma-promote si Ben at naging general manager siya, Mama Mia. Kasunod ng promotion niya at promotion ko ay mas lumalim pa ang lihim naming relasyon. Nagkikita na kami sa labas ng trabaho. Nag-uusap na kami hanggang madaling araw. At hindi na lang pag-uusap ang ginagawa namin, Mama Mia. Lumagpas na kami sa holding hands. Lumagpas na kami sa kissing scene. Oo. Dumating na ang pagkakataon na nag-check-in na rin kami sa mga motel sa aming paligid. Nagpapalitan din kami ng mga mensaheng hindi dapat ipinapadala ng isang taong may asawa na. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo naming nilulubog ang aming mga sarili, Mama Mia. Aaminin ko po,
Hindi na lang basta yung promotion ang dahilan kung bakit ako pumapayag sa ugnayan naming dalawa ni Ben. Mas malalim na, Mama Mia. Mas malalim na samahan. Malalim na pagtitinginan. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inaasahan. Yung araw na nagsisimulang bumagsak ang lahat. Rush hour noon. Lunchtime. Punong-puno ang restaurant gaya ng nakasanayan. Abala ang lahat. Habang ako ay nag-aasikaso ng mga report sa opisina, naiwan ko sandali ang cellphone ko sa mesa. Akala ko walang mangyayari. Doon yun sa mesa, doon sa staff room, Mama Mia. Akala ko dahil ilang minuto lang naman yun, walang magaganap na nakakabahala. Pero kahit isang minuto, Mama Mia, sapat na pala para magbago ang takbo ng buhay mo. Pagbalik ko, nakita kong hawak ni Ate May yung cellphone ko. Namutla ako. Agad niya itong ibinaba pero huli na. Nakita ko sa mukha niya na parang may nakita siya. Na parang may nabasa siya. At alam ko na dahil yun sa kanyang nakita at nabasa ay hindi na lang simpleng hinala ang meron siya. Nakumpirma na niya ang mga hinala niya, Mama Mia. Hindi naman siya nagtanong, hindi nga siya nagsalita, at hindi rin naman siya nag-eskandalo. Pero mas nakakatakot yun para sa akin. Yung tahimik niyang pagtingin sa akin. Pagtitig. Pagkatapos ay dahan-dahang naglakad palayo. At sa sandaling yun, pakiramdam ko ay nagsimula ng bumiyak ang mundong matagal naming pilit itinatayo ni Ben. Kinagabihan, Mama Mia, hindi ako makatulog. Paulit-ulit kong tinitext at chinachat si Ben hanggang sa tinawagan na niya ako. Wala pa naman sigurong mangyayari. Wala naman siguro siyang ebidensya. Baka hindi niya nabasa ng buo. I-delete mo na lang dyan sa cellphone mo. Kung nabasa man niya yun, hindi naman siya nakakuha ng pruweba, di ba? So pwedeng hearsays pa rin ang lahat. Mga salitang paulit-ulit naming sinasabi sa isa't isa para pagaanin ang takot na aming nararamdaman. Pero sa kaibuturan ng aming puso, alam naming pareho ang katotohanan. Kapag nabunyag ang lahat, hindi lang trabaho ang mawawala sa amin. Hindi lang reputasyon. May pamilya ring masisira. May mga anak na masasaktan. May mga kapatid at magulang na mapapahiya. May mga pangarap na guguho. At maaaring pati ang kinabukasan naming dalawa ni Ben. Ngunit hindi pa yon ang pinakamasakit, Mama Mia. Dahil makalipas lamang ang ilang araw, may taong makakatanggap ng impormasyon na hindi kailanman dapat makarating sa kanya. Isang taong walang kamalay-malay sa lahat ng nangyayari. Isang babaeng buong pusong nagtitiwala sa kanyang asawa. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang pagbagsak ng isang bagay na akala mo nung una ay matibay. Wala namang alarm. Walang kahit na anong babala. Wala ngang kahit ni katiting na ingay. Minsan, isang simpleng tawag lang pala. Isang simpleng mensahe na hindi dapat nabasa. Isang katotohanang matagal nang nakatago pero pilit na lumalabas. Nagsimula ang lahat sa isang umagang akala ko normal lang. Pagpasok ko sa restaurant, ramdam ko agad ang kakaibang katahimikan sa pantry. Wala yung usual na biruan ng mga staff. Walang sigawan ng orders. Parang may mabigat na hangin na bumabalot sa buong lugar. Pagdaan ko sa counter ay nakita ko yung lalaking nag-a-apply din noon sa posisyon na meron ako. Hindi siya tumitingin sa akin.
Si May naman ay nakaupo sa isang sulok, hawak ang clipboard pero parang hindi naman nagbabasa. May mali, sabi ng isipan ko. Alam ko na agad na may mali. Pumasok ako sa office para mag-submit ng reports. Andun si Ben. Pero hindi siya tulad ng dati. Tila hindi siya makatingin ng diretso sa akin. Nakatingin lamang siya sa mesa. Parang iniisip ang isang bagay na mabigat desisyonan. Sir, mahinang tawag ko. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. At sa unang pagkakataon, Mama Mia, hindi ko nakita yung lambing sa kanyang mga mata. Oh, Carla. Sabi niya. 2 salita lang, pero ramdam ko na agad ang bigat. May problema po ba, sir? Hindi siya sumagot agad. Kinuha niya ang isang envelope sa mesa at dahan-dahan niyang itinulak papunta sa akin. Hindi ko pa binubuksan pero parang alam ko na. Nanginginig ang kamay ko habang binubuksan ko yung envelope na yon. Kasi minsan kahit alam mo na ang sakit, gusto mo pa rin talagang siguraduhin kung gaano talaga ito kasakit. Mama Mia, nagulat ako dahil mga printouts yun. Screenshots, mga mensahe, mga oras ng tawag, mga gabing hindi kami dapat nag-uusap. Lahat nandun, kompleto, organized, na para bang pinaghandaan ng matagal. Nanlumo ako, Mama Mia. Paano ito nakalabas? Galing to sa cellphone ko. Alam ko dahil yung POV ng mga messages ay galing sa akin. Ganun ba katagal na naiwan ko yung cellphone ko sa mesa nung nakaraang araw? Ganun ba kadali na maipasa agad ni Ate May sa cellphone niya yung mga nakita at nabasa niya dun sa cellphone ko? Sa unang pagkakataon, Mama Mia, natahimik kaming dalawa ni Ben. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ang sabi niya, may pupunta daw dito dahil etong mga screenshots na to apparently napadala na sa head office. Tahimik kami. Wala akong masagot sa kanyang sinabi. Dahil kahit anong paliwanag sa isip ko, alam kong wala na akong maibibigay na sapat na dahilan. Sa labas ng office, narinig ko ang bulong-bulungan. Mas malakas kaysa sa dati. Hindi na haka-haka. Hindi na duda. Katotohanan na. Sinasabi ko na nga ba eh. Alam ko na yan noon pa. Kaya pala mabilis na promote. Hindi talaga patas to. Ayos lang sana kung walang pamilya yung isa. Parang bawat salita nila ay patalim. Isa-isa tumatama sa akin. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing yun. Hindi ko alam. Pero ang alam ko lang ay nakatitig lang ako sa kisame ng kwarto ko. Hindi ako makaiyak. Kinabukasan, hindi na ako pinapasok sa shift ko, Mama Mia. Nakatanggap na lang ako ng email na suspended ako pending investigation. Ganun lang kadali. Isang linyang email lang. Isang desisyon. Isang buhay na biglang huminto. Ang mas masakit pa doon nang malaman kong si Ann ay nasa opisina ng kumpanya, Mama Mia. Hanggang sa may tumawag sa akin. Papupuntahin daw ako sa main branch. Pagdating ko doon ay nakita ko siya. Si Ann. Nakatayo. Tahimik pero may kakaibang bigat na dala. Hindi naman siya sumisigaw. Hindi siya umiiyak. Pero yung katahimikan niya tila mas nakakatakot pa kesa sa anumang galit.
Nang makita niya ako ay ngumiti siya. Pero yung ngiti na yon ay hindi masaya. Pwede ba tayong mag-usap, Carla? Ako yung nag-text sa'yo. Mama Mia, pinapasok kami doon sa loob. Sa loob ng maliit na meeting room. Kaming dalawa lang. Tahimik, walang tao. Hanggang sa siya ang unang nagsalita. Alam mo ba kung ilang taon na kaming mag-asawa ni Ben? Hindi ko nasagot. 15 taon na. Alam mo bang muntik na rin kaming masira dati? Pero inalagaan ko ang pagsasama namin. 15 taon kong inalagaan ng pamilyang ito. Hindi ako perpekto, Carla. Marami akong pagkakamali at pagkukulang bilang asawa. Pero hindi ko inaakalang darating sa ganito ang lahat. Naipagpapalit niya ako sa isang kagaya mo. Sabi niya habang tinititigan ako pabalik-balik mula ulo hanggang paa. Hindi ko alam pero pakiramdam ko ay iniinsulto niya ako. Kaya lang wala naman akong karapatang sumagot. Gusto kong magsalita. Gusto kong magpaliwanag. Gusto kong humingi ng tawad pero wala akong karapatan. Kaya nanahimik ako, Mama Mia. Tumayo siya. Tapos na ang investigation ng kaso ninyong dalawa. Pinatawag ako dito ng boss dahil sa akin ibinigay yung desisyon para kay Ben. Dahil sa tagal ng serbisyo ni Ben, ililipat lamang siya ng branch dun sa Visayas. Pero ikaw, Carla, sad to say, hanggang dito na lang ang serbisyo mo raw dito sa kumpanya. Hindi ko kayo sinira. Hindi kita sinira. Ikaw ang pumili ng landas na yan. Pagkalabas niya ng kwarto ay doon ako unang tuluyang umiyak. Mama Mia, wala na lahat ng pinaghirapan ko. Wala na ang trabaho ko. Dismissal. Yun ang naging hatol sa akin. Si Ben naman, Mama Mia, ang rinig ko ay dismissal daw din dapat ang ihahatol sa kanya. Kaya lang, napag-alaman ko na isa pala sa mga may-ari ng kumpanya ay tiyuhin ng asawa niya. Siguro si Ann, siya ang nakiusap, kaya siguro siya nandun sa araw na yun. Siya ang nakiusap para kay Ben. Siya ang nag-appeal. Ako, walang mag-a-appeal para sa akin. Nang gabing yun ay tumawag sa akin si Ben. Tahimik lang kami sa telepono. Hanggang sa nagsalita siya. Ano na ang gagawin mo ngayon, Carla? Matagal akong hindi nakasagot. Dahil sa unang pagkakataon, hindi ko alam kung anong isasagot ko, Mama Mia. Alam kong nahihirapan ka na. Siguro hanggang dito na lang tayo, Carla. Hindi ako makasagot, Mama Mia. Sa totoo lang, alam ko naman na hanggang dun na lang talaga kaming dalawa. Hindi na dapat madugtungan pa. Kaya lang, hindi ko pa rin matanggap na lahat ay sabay-sabay na nawala sa akin. Akala ko noon ang pinakamahirap na bahagi ay ang mahuli ka. Yung masira ang pangalan mo, yung mawalan ka ng trabaho, yung makarinig ka ng mga bulong-bulungan ng mga tao. Pero mali ako, Mama Mia. Dahil ang totoong pinakamahirap ay ang mabuhay ka pagkatapos ng lahat. Paglabas ko ng kumpanya, wala akong dalang kahit na ano. Walang clearance na kailangang ipasa. Walang exit interview na may saysay pa. Wala na ring balik ka na lang next time. Wala na talaga.
Nakatayo ako sa labas ng building ng matagal habang pinapanood ko ang mga taong pumapasok at lumalabas sa restaurant na parang normal lang ang lahat, na parang walang nasira, na parang hindi ako doon nawasak. Naglakad ako pa uwi, walang taxi, walang sakay, lakad lang. Gusto ko lang maramdaman ang bawat hakbang. Parang hinahanap ko kung saan ako nagkamali. Kung saan kanto ako dapat binago yung desisyon ko. Pero alam ko na ang sagot eh. Dahil hindi lang naman isang araw yun. Hindi lang isang pagkakataon, kundi paunti-unti, paulit-ulit na pinili ko. Pagdating ko sa bahay, tahimik ang lahat. Nasa sala si mama. Nasa gilid si papa na pilit na gumagalaw pa rin kahit hindi pa lubusang gumagaling ang paa niya. Pagpasok ko ay napatingin silang dalawa sa akin, na para bang nagtataka kung bakit ako nandito. Wala ba akong trabaho? Anak, hindi ko alam kung paano sisimulan, Mama Mia. Kaya umupo na lang ako at sinabi ko ang lahat. Hindi na ako nagpaligoy-ligoy pa. Hindi ko na rin pinaganda pa ang pangalan ko. Sinabi ko kung ano talaga ang nangyari. Yung trabaho, yung relasyon, yung promotion, yung pagkakamali, at yung pagbagsak ko. Habang nagsasalita ako ay unti-unting bumabagsak ang boses ko. Hanggang sa hindi ko na maitago ang panginginig at tuluyan na nga akong umiiyak. Pagkatapos kong magsalita ay katahimikan ang namayani. Matagal na katahimikan. Nakakatakot na katahimikan. Si Papa ang unang nagsalita. Masakit. Mali yung ginawa mo. Pero pamilya ka namin. Hindi ka namin iiwanan. Napayuko ako at doon ako tuluyang bumigay. Hindi dahil sa pinatawad ko na agad ang sarili ko, kundi dahil kahit ganoon, kahit napakasama ng ginawa ko ay hindi ako tinulak palayo ng pamilya ko. Lumipas ang mga linggo ay nawalan talaga kami ng kinikita. Kaya sobrang nagtipid kami. Nag-adjust. Minsan halos wala na kaming pera pero nabubuhay pa rin naman. Mabigat, mahirap, pero buhay. Yun ang importante. Si Ben, Mama Mia, hindi ko na siya nakita ulit. Simula nung nasuspend kaming pareho. Hanggang isang araw may dumating na balita. Nag-resign pala siya. Dun sa pinatapunan sa kanya sa Visayas. Hindi dahil tinanggal siya, kundi dahil hindi na niya kaya. Hindi ko alam kung saan siya pumunta. Hindi ko na rin tinangkang hanapin pa siya dahil alam kong pareho naming kailangan na mawala sa buhay ng isa't isa. Ang balitang nakarating sa akin, Mama Mia, ay naghiwalay na raw si Ben at ang asawa niya. At yung asawa niya at ang mga anak nito ay umuwi sa mga magulang ni Ann. Doon ko na-realize ang isang bagay. Hindi pala biglaan ang pagbagsak ng tao. Parang unti-unting pagkalaglag sa lupa na nasa ilalim mo. Hindi mo napapansin hanggang sa wala ka nang maapakan. Hindi ako naging masamang tao sa isang iglap. Naging marupok lang talaga ako. Naging desperada. Naniwala ako na may shortcut sa tagumpay, pero wala pala. Minsan naiisip ko pa rin si Ann, kung paano siya tumayo sa harap ko noon, kung gaano siya katahimik at matatag, na kahit gusto niya akong sampalin, na kahit may karapatan siyang sigawan ako at pahiyain, hindi niya ginawa. Pero mas masakit yung sinabi niya, na kung anumang nangyayari sa buhay ko, ako ang pumili nun. At tama siya. Kung may natutunan man ako sa naging experience ko, Mama Mia,
Yun ay, hindi naman talaga lahat ng pag-angat ay totoong tagumpay. Minsan ang pag-akyat mo sa maling hagdan ay ang magiging dahilan sa mabilis mong pagbagsak. Ngayon, bumalik ulit ako sa simula. Hindi na ako naghahangad ng mabilis. Hindi na ako naniniwala sa shortcut. Mas mabagal, mas tahimik, mas totoo. Isa akong working student ngayon, Mama Mia. Opo, pinagpapatuloy ko po ang aking pag-aaral. Dahil alam ko na kung hindi ako mag-aaral, hindi ako aangat. Dahil sa panahon ngayon, ang labanan, kung hindi koneksyon, ay diploma. Kung sakali mang may isang taong nakikinig sa kwento ko ngayon, kung nasa simula ka pa lang ng mga pangarap mo, huwag mong kalimutan ito. Ang ambisyon na hindi kontrolado ay kayang sirain kahit ang pinakamagandang intensyon. At oo, tinatanggap ko na ito ang presyo ng maling ambisyon na binayaran ko ng buong buhay ko. Hanggang dito na lamang, Carla. Grabe din yung kwento ni Carla. Totoo, no? May mga tao talagang nag-shortcut sa mga ambisyon at mga pangarap nila. Aminin mo, isa ka din sa mga taong yon. Charot. Pero sabi nga nila, there's no shortcut to success. Oo, walang shortcut sa tagumpay. Lahat dapat pinaghihirapan. Well, siguro in some way, naghirap din naman siya. Charot lang. Pero naku, kung nasaan man si Ben ngayon, naku Ben, ikaw talaga Ben, ha? Ikaw talaga, Ben. Ben, the two of us don't need no more. Charot lang. Anyways, maraming salamat, Carla, at sa lahat ng mga nanonood o nakikinig ngayon dahil hindi naman pinapanood tong mukha natin. Okay lang, basta i-share at i-like mo tong video na to. At kung hindi ka pa po subscriber dito sa ating channel, ano pa bang inaantay mo? Pasko? Medyo matagal pa yon, so mag-subscribe ka na ngayon at mag-click ka na rin ng notification bell para lagi kang na-update sa tuwing meron tayong mga bagong uploads na inilalabas. At isa sa wag na wag mong kakalimutan ay eto po, nako. Kung ikaw ay subscriber na, kung gusto mong magpa-member, pwede naman, click mo lang yung join button dyan sa baba at magpa-member ka. And speaking of members, nako, hello po ako sa mga members natin na 19 na po sila. Thank you very much. Hello ako kay Pepe Macaranas, kay Rosel Macdolor, kay Ernesto Boys, Alpha Garcia, Abdullah Wahab, Christina Aure, Marlia Guiana Shane, ganda ng name Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boyser, Smackdax, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, kay Mila Raduban at syempre kay Freaky. Hello! Maraming salamat sa panonood at pakikinig ninyo. At syempre, hello din ako sa ating mga kasuki. Hi ako kay Rose Santiago, kay Marietta Yoto, Angie San Carlos Kapungkol, all the way from Hong Kong, Charlene Baclohan, Ruby Ramos, Christina Sison, Maricel Mina, maraming salamat, Bian Ramos, Jenison Soriano, thank you very much sa inyong panonood at pakikinig. Kung hindi pa po na shoutout ang inyong pangalan, nako, kung gusto nyo araw-araw ma-shoutout, ayun, magpa-member po kayo. Pero kung gusto nyo ma-shoutout, nako, comment lang kayo ng comment at huwag kayong magsawa na makinig dito sa ating programa. Pasasaan ba't pangalan mo na ang mababanggit natin dito, baka sa susunod nating kwento, di natin sure. Ako po ang nag-iisa ninyong Mama Mia. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwento. Paalam, bye! Mwah! Ingat!